Hi, hello po. Isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat. Kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man ho kayo naroon. Nagbabalik pong muli ang aking YouTube channel na Eric's Vlog. Maraming salamat nga ho pala sa lahat ng patuloy na sumusubaybay ng aking mga video na ina-upload. At maraming salamat din ho sa lahat ng subscribe dito po sa aking YouTube channel. At ngayong araw po na ito ay pagbibigyan po natin ang request po ni Bolong Mangad tungkol po sa mga nanalong gobernador sa Cordillera Administrative Region. So yun ho ang ating tatalakayin ngayong araw na ito, ang mga nanalo hong gobernador sa lugar ng Cordillera Administrative Region. Ang Cordillera Administrative Region ho ay binubuo ng 6 na lalawigan. Ito ay ang lalawigan ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, at ang lalawigan ng Benguet. So ito ho, umpisa na ho natin. Mag-umpisa po tayo sa lalawigan ng Apayao. Ang nanalo hong gobernador sa lalawigan ng Apayao nitong nagdaang May 12, 2025 ay ito pong si incumbent Governor Elias Bulot Jr. Base po sa COMELEC, ito pong si Governor Elias Bulot Jr. ay wala hong nakalaban nito hong nagdaang eleksyon May 12, 2025. So lumalabas ho, siya ho ay unopposed at siya ho ay nakakuha ng botong 58,175 votes. Base ho sa political career nitong si Governor Elias Bulot Jr., siya ho ay naging mayor of Calanasan noong 1998 to 2001 at naging representative ho ng Lone District of Apayao noong 2001 hanggang 2010. At noong namang 2010, siya ho ay naging gobernador hanggang 2019 at bumalik uli sa pagiging representative ng Lone District of Apayao noong 2019 at 2022. At noong 2022 ay bumalik uli sa pagka-gobernador at ngayon noong 2025 ay siya ho muli ang uupong gobernador hanggang 2028 dyan ho sa lalawigan ng Apayao. Ang isusunod na ho nating lalawigan ay ito hong probinsya ng Abra. Ang elected governor ho nitong nagdaang May 12, 2025 sa lalawigan ng Abra ay ito hong si Estacio o Takit Bersamin. So siya ho ang nahalal na gobernador dyan sa lalawigan ng Abra. Ang naging kalaban ho ni Governor Takit Bersamin nito hong nagdaang May 12, 2025 election ay ito hong si Kiko Bernos. At base ho sa resulta ng eleksyon ay lamang ho ng 98,269 votes itong si Governor Takit Bersamin laban ho dito kay Kiko Bernos. Ang nakalaban ho ni Governor Takit Bersamin ay itong si Kiko Bernos ay dati ho Vice Mayor ng Bangged Abra simula ho noong 2022 hanggang 2025. At base ho sa political career nitong si Estacio Takit Bersamin ay siya ho ay naging gobernador ng lalawigan ng Abra noong 2007 hanggang 2016. At ngayong 2025 to 2028 siya ho ang umupong gobernador ho dyan sa lalawigan ng Abra. Ang isunod naman ho natin ay ang lalawigan ng Kalinga. Ang nahalal ho na gobernador dyan sa lalawigan ng Kalinga ay itong si Governor James Eduba. Ang nakalaban ho ng nagwaging gobernador sa lalawigan ng Kalinga na si James Eduba ay ito hong si Josel Baak. At base ho sa resulta ng eleksyon dyan sa lalawigan ng Kalinga ay lamang ho ng 14,270 votes itong nanalong gobernador na si James Eduba. Ang nakalaban ni Governor James Eduba sa lalawigan ng Kalinga ay itong si Josel Baak at ito ay naging gobernador noong 2010 hanggang 2019 at siya ho ay vice governor
simula ho noong 2022 hanggang 2025. Base po sa political career nitong si Governor James Eduba, siya ho ay naging Mayor of Pasig, Kalinga noong 2007 hanggang 2016 at naging Vice Governor simula noong 2016 to 2019 at naging Governor ng Kalinga noong 2022 hanggang 2025 at nitong nagdaang eleksyon siya ay nagwagi muli kaya siya ay uupo bilang gobernador mula 2025 hanggang 2028. At ang susunod ho na lalawigan na ating pupuntahan ay ito hong lalawigan ng Mountain Province. So sino nag-ho sa inyo ang nakapunta ho dito sa magandang lugar ho ng Mountain Province? Ang nagwagi ho na gobernador sa lalawigan ng Mountain Province ay ito hong si Bonifacio Lacwasan Jr. At base po sa naging resulta ng halalan po dyan sa lalawigan ng Mountain Province sa labanan ho ng pagkagobernador ay lamang ho si Bonifacio Lacwasan laban ho dito kay Eduardo Latawan Jr. ng botong 3,948. Ang nakalaban ho ng nagwaging gobernador na si Bonifacio Lacwasan ay ito hong si Eduardo Latawan Jr. Si Eduardo Latawan Jr. ho ay isang civil and geodetic engineer at nagmamay-ari ho ng E.T. Latawan Construction at dati hong naging mayor ng Sagada Mountain Province simula ho noong 2007 hanggang 2016. Noon hong taong 2016 ay nanalong Vice Governor ho itong si Bonifacio Lacwasan Jr. sa lalawigan ho ng Mountain Province. At noon hong April 5, 2016, siya ho ay naging gobernador sapagkat ang nanalo hong gobernador noong 2016 na si Governor Leonard Mayaem ay sumakbilang buhay ho noong March 31, 2016 at pagkatapos ho ng pagluluksa sa kamatayan ho ng gobernador noon na si Leonard Mayaem ay naging gobernador ho itong si Bonifacio Lacwasan Jr. noong April 5, 2016. At ang nangyari ho noon ay ipinagpatuloy ho nitong si Bonifacio Lacwasan Jr. ang termino ho ng sumakbilang buhay na gobernador noong 2016 at siya ho ay acting governor simula ho nung siya umupo hanggang June 30, 2019. At pagdating naman ho ng taong 2019, siya ho ay nagwagi muling gobernador hanggang 2022 at naulit ho ito noong 2022 hanggang 2025 at ito hong nagdaang eleksyon May 12, 2025. Siya ho uli ang umupong gobernador sa lalawigan ng Mountain Province at siya ho ay uupo hanggang year 2028. Dumako naman ho tayo sa lalawigan ho ng Ifugao. Ang nanalo hong gobernador sa lalawigan ng Ifugao ngayong year 2025, itong nagdaang eleksyon ay ito pong si Jerry Dalipog. At base po sa naging resulta ng halalan sa lalawigan ng Ifugao sa pagkagobernador ay lamang ho itong si Jerry Dalipog laban ho kay Eugene Balitang ng botong 49,653 votes. Ang nakalaban ng nanalong gobernador sa lalawigan ng Ifugao ay itong si Eugene Balitang na dating gobernador ng lalawigan ng Ifugao noong 2010 hanggang 2013. Ito pong nanalong gobernador sa lalawigan ng Ifugao na si Jerry Dalipog ay naging gobernador na rin ho simula noong 2019 to 2022, 2022 to 2025 at ngayon hong 2025 ay siya ho uli ang gobernador kaya lumalabas ho na siya ho ay nasa ikatlong termino na ho bilang gobernador ng lalawigan ng Ifugao. Ang huli hong probinsya ng Cordillera Administrative Region ay ito hong lalawigan ng Benguet. Ang nanalo hong gobernador sa lalawigan ho ng Benguet itong nagdaang May 12, 2025 election ay ito hong si Melchor Diclas. Base ho sa resulta ng eleksyon sa pagkagobernador sa lalawigan ho ng Benguet ay lamang ho itong si Melchor Diclas ng boto hong 81,555 votes laban ho sa pumangalawa na si Ruben Pawad. Ang nakalaban ho ni Governor Melchor Diclas sa lalawigan ho ng Benguet itong nagdaang eleksyon ay itong si Ruben Pawad na pumangalawa ho sa bilangan ng boto
at siya ho ay dating councilor and vice mayor at 3 term ho na mayor ng Tublay, Benguet at 3 termino ho na board member ng 2nd District of Benguet. At ito naman ho ang political career ng nanalong gobernador ho dyan sa lalawigan ng Benguet na si Melchor Diclas. Siya ho ay dating naging Vice Mayor of Buguas, Benguet noong 2007 hanggang 2010 at naging mayor din ho ng bayan ng Buguas sa Benguet noong 2010 hanggang 2016. At noong 2016 ho ay lumaban siya ng pagka-gobernador, subalit natalo ho siya ni Crescencio Picasso. At una hong naupong gobernador itong si Governor Melchor Diclas noong 2019 at magpasa hanggang ngayon ho, siya pa rin ho ang nanalong gobernador kaya lumalabas ho ay nasa 3 termino na ho sa pagka-gobernador itong si Melchor Diclas sa lalawigan ng Benguet. So ulitin lang ho natin, ito ho yung mga nanalong gobernador ho sa Cordillera Administrative Region. Sa Apayao ho, itong si Governor Elias Bulut. Sa Abra ho, itong si Estacio Takit Bersamin, ang gobernador ho dyan. Sa lalawigan naman ho ng Kalinga ay itong si James Iduba. Sa Mountain Province ho ay itong si Bonifacio Lacwasan. At sa lalawigan naman ho ng Ifugao ay itong si Jerry Dalipog. At sa lalawigan naman ho ng Benguet, ang gobernador ho dyan na maupo hanggang 2028 si Melchor Diclas. So sila hong 6 na gobernador sa Cordillera Administrative Region ang uupo hong gobernador simula ho ngayong taong 2025 at matatapos ho ang kanilang termino sa June 30, 2028. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog at ito pinagbigyan ho natin ng isang kahilingan ng isang subscriber ho na i-picture naman ng mga gobernador sa lalawigan ng Cordillera Administrative Region. So maraming salamat po sa panonood and don't forget to subscribe.